You probably already know why we're all here today. Tahimik lang si Liora. Nakaupo siya ng tuwid. Mga kamay ay nakapatong sa lap niya. This meeting is about a marriage arrangement. Wika naman ni Doña Estrella. Between our son and you. Are you really serious about this? Sabi ni Cyrus. Akala ko ba pumunta tayo dito para sabihin sa kanila na hindi matutuloy ang arrangement na yan? I told you I don't want to marry someone like her. Lalingkit ang mga mata ni Liora. Napatingin naman ang mga magulang nila dito. Cyrus, you already know we can't. Oh, please. Inisasabi ni Cyrus sa mga ito. Tiningnan ni Cyrus si Liora mula ulo hanggang paa. Walang kaunting galang. She looks like a tita. A boring doctor type. That's not my taste. Nanigas si Liora sa kinauupuan niya. Si Megan ay halos malaglag ang panga at di pa makapaniwala na bumaling kay Liora. Naghihintay na gumanti siya. Pero si Liora, hindi nakapag-react agad kasi hindi niya inaasahan na ganoon nito kadirekta na sasabihin iyon. I mean, no offense, doktora. Dagdag pa ni Cyrus. Excuse me? Mariin niyang wika. Ngumiti si Doña Estrella na parang walang nangyaring kabastusan. Cyrus, stop joking. She's your fiancé. I'm not joking. Get naman ni Cyrus. Ayoko magpakasal sa isang mukhang tagabundok. She looks like she's about to collapse from overworking. Can't even take care of herself anymore dahil puro trabaho lang kanyang inaatupag. If I'm going to marry someone like her, what kind of wife would that make her? Tumayo ang nanggagalaiti sa Inesa si Liora. I didn't come here to be insulted. Tumingin siya kay Cyrus. I don't even know you. And yet you think you have the right to judge me? Ngumiti si Cyrus ang malamig. Totoo lang naman ang sinasabi ko. Alam mo, napakayabang mo rin ano? Inis niyang sambit. Sino ka ba sa akala mo, ha? Sa tingin mo ba gusto ko rin magpakasal sa'yo? Kung may choice ang ako, hindi rin ako magpapakasal sa isang kagaya mong napaka-arogante. Akala mo kung sino? Sa labis na ines na ramdaman, lumapit siya kay Cyrus at malakas ito sinampal, kaya ang magulang nila ay napasinghap sa gulat. Jerk! Angil niya sabay walk out. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are now beginning our descent and will be landing in the Philippines shortly. Please make sure your seatbelts are fastened. Pagbaba pala ng mga pasahero sa eroplano, sinalubong si Dr. Liora Sevilla ng mainit na polluted na hangin ng Pilipinas. Malayo sa malamig at mahamog na klima ng London na nakasanayan niya. Ang alinsangan, reklamo ng ilang mga pasahero. Grabeng Pilipinas, wala na talagang pinagbago. Parang araw-araw na lang lumalalang polusyon. Nakatayo siya ngayon sa tarmac. Hawak ang maliit niyang carry-on. Unang tingin mo pa lang sa kanya, ang mapapansin mo agad ay ang buhok na bahagyang magulo at mata na halatang kulang sa tulog. Para nga siyang bagong variant ng panda ngayon. Ang isang neuropsychiatrist at surgeon na kilala sa buong London bilang isang henyo sa larangan ng trauma at brain injury, ngayon ay mukhang sumabak sa digmaan. Paano ba naman, ilang araw na siyang walang tulog dahil abala siya sa pag-research. Kahit nga kanina sa eroplano ay hindi man lang siya nagpahinga. Patuloy lang siya sa trabaho niya. Grabe, Liora. Natatawa na sabi ni Megan, ang best friend at siya ring personal assistant niya na nakasuot ng sunglass para maitago ang malaki at maitim na nitong eye bags dahil sa labis na puyat at pagod. Mukha ka nakipag-away at talo ka. I feel like I'm about to die. Kaunti na lang. Bibigay na talaga ang katawan ko. Di ba pwedeng magpahinga muna tayo? Nagsusumamo ang tinig ni Megan. No,
Alam mo naman na marami pa tayong kailangang tapusin. Hindi pa nga tayo nangangalahati sa project natin ngayon. Bagsak ang balikat ni Megan at hindi na lamang kinumbinsi ni Leora na magpahinga naman sila kahit saglit lang. Kilalang kilala na kasi ni Megan ang kaibigang si Leora. Mula pa lang nung pareho silang intern sa isang malaking ospital sa London. Magkaibigan na sila. Alam ni Megan kung gaano itong kadedikado si Leora sa lahat ng ginagawa nito. Habang naglalakad sila tungo sa immigration, napansin ni Leora ang sariling refleksyon sa salamin. Maputla ang mukha niya, may malaki at maitim na dark circle sa ilalim ng mata. Ang puting blouse at itim na slacks na dati mukhang elegante, ngayon ay kulubot na. Bumalik siya ng Pilipinas, hindi dahil gusto niya, kundi dahil pinilit siya ng kaniyang magulang. Sa totoo lang, wala talaga sa isip ni Leora na bumalik sa bansa dahil nga sa dami ng mga kailangan niyang tapusin sa trabaho. Pero ang mga magulang niya ang pumilit sa kanya kaya wala siyang choice kundi ang sumunod sa kanila. But of course, kahit saang lupalop ng mundo pa siya mapunta, dala niya pa rin ang trabaho niya. May 3 missed calls ka na naman mula sa daddy mo, sabi ni Megan. At 2 din mula sa board ng Sevilla Medical Group. Naghihintay na sila sa atin. May mahalaga raw na dapat pag-usapan kaya hindi na pwede na hindi ka umattend. I know, bagot niya ang tugon dito. Alam na alam niya kung tungkol saan ang usapan na gusto na lang i-discuss. Paulit-ulit ba namang sinasabi yon at pinapaalala pa sa kanya ng kanyang mga magulang? Kaya nga, para bang kabisado niya na rin. Ang kasal. Sigurado siya na yun na naman ang kanilang pag-uusapan. Isang business alliance, isang kontrata, isang pag-iisang dibdib na siyang mag-uugnay sa 2 makapangyarihang pamilya. Sevilla, na nagmamay-ari ng Sevilla Medical Group, at Ardentis, na nagmamay-ari naman ng Ardentis Realty. Para palakasin ang hawak nila sa healthcare at real estate sa bansa. Wala ni katiting na pag-ibig sa magiging kasal na yon, ni hindi nga lubos sa kilala ang lalaking pakakasalan niya. Pero matagal naman ang kilala ng pamilya niya ang mga Ardentis. Kaya nga nagkaroon sila ng kasunduan na pagdating ng araw, ang kanilang mga anak ay mag-iisang dibdib para mas lalo pang mapagtibay ang ugnayan. Malas lang at si Leora ang firstborn ng pamilya Sevilla, kaya siya rin ang nakatakdang magpakasal sa panganay din na anak ng mga Ardentis. Sa katunayan, ang kasunduan na iyon ay para bang isang masikip na kulungan para kay Leora. Actually, hindi lamang ang kasal na yon. Pakiramdam niya ang buong buhay niya ay isang kulungan. Wala siyang katiting na kalayaan para pumili kung sino nga bang nais silang makasama habang buhay dahil sa simula pa lang ay nakapag-decide na ang lahat kung sino ang dapat nilang makasama at mapapangasawa. It's about arranged marriage again, tama ba? Tanong ni Megan. Yes, tugon niya. Ito rin bang dahilan kaya bumalik ka sa bansa? Tanong ulit nito. Yes. Gusto nilang mapag-usapan ng kasal. They want us to get married as soon as possible. Pero hindi ba malinaw na ayaw mo pa? Wala naman ako magagawa dahil ang mga matatanda na ang nakapag-decide. Why don't you try to talk to them again? Magsasayang lang ako ng panahon. Sagot niya. Ilang beses na akong sumubok na kausapin sila. Magkasama pa nga tayo minsan, hindi ba? Naglalagay lang lagi sa alanganin ng lahat. Susundin ko na lang kung ano man ang gusto nila. Nagpuntong hininga ng malalim at napailing na din si Megan. They also want me to look after my fiance's ex-girlfriend. Gulat na bumaling ang tingin ni Megan sa kanya. Wait, what? She's paralyzed. She was in a car accident with my soon-to-be husband. The impact didn't just damage her spine. It triggered a tumor she already had. The doctors think the trauma accelerated it. At bakit ikaw pang gagawa nun? Madami namang iba riyan. Marami pang mga magaling na doctors. Why you of all the people? Because I'm about to marry her ex.
and I'm a neurosurgeon and a psychiatrist. My specialty is neurological trauma, brain tumors, spinal injuries, and trauma-induced disorders. This is exactly the kind of case I've spent my entire career studying. Di ko rin talaga maintindihan kung anong trip ng mga matatanda eh. Minsan nakakaumay na rin na pagiging paladesisyon nila porket mas patanda sila. Sabi pa ni Megan. Pero magme-message pa ako sa kanila at sabihin ko na nasa Pilipinas na tayo? Huwag na, hayaan mo na lang muna sila. Tuluyan na silang lumabas ng airport. Nandoon na rin ang itim na sasakyan na hinanda na ni Megan nung nasa London pa lang sila. Habang umaandar ang sasakyan, nakatanaw si Leora sa labas ng bintana. Diretso ba tayo sa Sevilla residence? Tanong ni Megan. Hindi. Agad na sagot ni Leora. Sa hotel muna tayo. Ayoko munang makaharap ang magulang ko. Besides, may meeting pa ako online. Napakunot ang noon ni Megan. Sigurado ka, magagalit ang pamilya mo kapag nalaman nila na nasa bansa na tayo pero hindi agad tayo dumiretso sa kanila. Umiling siya. Ayos lang. Makakarinig pa rin naman ako ng mahabang sermon kahit pa dumiretso agad tayo roon. Lumipas ang ilang minuto at napansin ni Leora na pamilyar na sa kanya ang daang tinatahak nila. Napakunot agad ang kanyang noo. Maging si Megan sa kanyang tabi ay nagtaka rin. Hindi ba't sabi ko ay sa hotel mo kami idiretso? Ang malamig na tanong ni Leora sa driver. Tumingin sa rearview mirror ang driver. Pasensya na po pero kanina lang ay nakatanggap ako ng direktang utos mula po kay Dr. Esteban. Alam niya po na nasa bansa na kayo. Kaya ang gusto niya ay doon na raw po muna kayo dumiretso, Doktora. That old man? Really? Naiinis sa bulong ni Leora. Naiinis si Leora sa buong biyahe. Pagod na pagod siya. Wala pa nga siyang ayos at para siyang sumabak sa digmaan. Tapos, haharap na naman siya sa sakit sa ulo. Pagbukas ng malaking pinto ng Sevilla Mansion, sinalubong sila ng mga kasambahay na tila nakaabang. Welcome home, Doktora. Ngunit imbes ang pamilya niya lang sumalubong kay Leora ay ibang uri ng panauhin. Sa gitna ng napakalawak na sala, 3 figura ang kanyang nakita. Isang lalaking may uban sa buhok na si Don Mauricio Ardentes. Sa tabi nito ay isang babaeng elegante, ngunit papanuri ang mga mata. Si Doña Estrella, ang asawa ng Don. Sila ang mga magulang ng lalaking ipapakasal sa kanya. Napahinto si Leora nang natuon ang atensyon niya sa lalaking naka-wheelchair. Kung hindi siya nagkakamali, ang lalaking yon ay walang iba, kundi ang lalaking nakatakdang ipakasal sa kanya, si Cyrus Alejandro Ardentes. Perfect timing. Malamig na sambit ni Doña Estrella. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ito na palang magiging asawa ng anak namin. OMG, Doktora. Bulong ni Megan sa kanyang tabi. Grabe naman pala mapapangasawa mo. Napakagwapo. Hindi naman nagsisinungaling si Megan. Gwapo nga ang mapapangasawa niya. Arrogant looking, pointed nose, thin lips, thick lashes, dark and thick hair, and mature lean body na kapansin-pansin na kahit pa nakaupo ito sa wheelchair. Alam ni Leora na ang ex-girlfriend nitong si Ratfa ay may sakit na lumalala na dahil sa car accident kung saan parehong nasa loob ng sasakyan ng dalawa ng sandaling yon. But she didn't expect na pati pala itong mapapangasawa niya ay paralyzed din. Humakbang sila palapit sa mga ito habang ang kanilang tingin ay nananatiling nasa kanya. Si Cyrus lamang hindi magawang tignan sila at hindi rin ito mukhang interesado. Doktora, I didn't expect na nasa bansa ka na pala. We thought hindi natuloy ang pagdating mo. Malamig na wika ng Donna Estrella. Leora, marahang sabi ng kanyang ina, they are the family Ardentes. Don Mauricio, Doña Estrella, magalang na wika ng ama ni Leora. Allow us to introduce our daughter. This is Dr. Leora Sevilla.
Lumapit si Don Mauricio at inabot ang kamay. It's a pleasure meeting you, Doktora. Magalang na nakipagkamay si Leora. The pleasure is mine, sir. Ngumiti rin si Doña Estrella. So, you're the famous neurosurgeon we've heard about. Sabi nito. Impressive. Pagkatapos ay sila naman ay nagpakilala. This is my husband, Don Mauricio. Wika ni Doña Estrella. And I am Estrella Ardentis. Itinuro nito ang lalaking nasa wheelchair. And this is our son, Cyrus Alejandro Ardentis. Hindi man lang tumingin si Cyrus kay Leora. Nananatili na walang ka-interes-interes ang mukha nito. Bumaling ang mag-asawang Ardentis kay Megan, kaya agad niya ring pinakilala ang kanyang kaibigan. Nagpaalam pa sa kanila si Megan na aalis na, ngunit pinigilan niya ito kasi ito lang ang magiging support niya sa usapang ito. Umupo ang lahat sa mahabang sofa. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Si Don Mauricio ang unang nagsalita. You probably already know why we're all here today. Tahimik lamang si Leora. Nakaupo siya ng tuwid, mga kamay ay nakapatong sa lap niya. This meeting is about a marriage arrangement. Wika naman ni Doña Estrella. Between our son and you. Are you really serious about this? Sabi ni Cyrus. Akala ko ba kaya tayo pumunta dito ay para sabihin sa kanila na hindi matutuloy ang arrangement na yan? I told you I don't want to marry someone like her. Naningkit ang mga mata ni Leora. Napatingin naman ang mga magulang nila dito. Cyrus, you already know that we can't. Oh, please. Inisasabi ni Cyrus sa mga ito. Tiningnan ni Cyrus si Leora mula ulo hanggang paa. Walang kaunting paggalang. She looks like a tita. A boring doctor type. That's not my taste. Nanigas si Leora sa kinauupuan niya. Si Megan ay halos malaglag ang panga at hindi makapaniwala na bumaling kay Leora. Naghihintay na gumente siya. Pero si Leora hindi nakapag-react agad kasi hindi niya inaasahan na ganoon ito kadirekta na sasabihin niyon. I mean, no offense, Doktora. Dagdag pa ni Cyrus. Excuse me? Mariin niyang wika. Ngumiti si Don Estrella na parang walang nangyaring kabastusan. Cyrus, stop joking. She's your fiancé. I'm not joking. Get naman ni Cyrus. Ayoko magpakasal sa isang mukhang tagabundok. She looks like she's about to collapse from overworking. Can't even take care of herself anymore. Dahil puro trabaho lang ang kanyang inaatupag. If I'm going to marry someone like her, what kind of wife would that make her? Tumayo ang nanggagalaiti sa ines sa si Leora. I didn't come here to be insulted. Tumingin siya kay Cyrus. I don't even know you. And yet you think you have the right to judge me? Ngumiti si Cyrus sa malamig. Totoo lang naman ang sinasabi ko. Alam mo, napakayabang mo rin ano? Inis niyang sambit. Sino ka ba sa akala mo, ha? Sa tingin mo ba gusto ko rin magpakasal sa'yo? Kung may choice lang ako, hindi rin ako magpapakasal sa isang kagaya mong napaka-arogante. Akala mo kung sino? Sa labis na ines na nararamdaman, lumapit siya kay Cyrus at malakas itong sinampal kaya ang magulang niya ay napasinghap sa gulat. Jerk! Angil niya sabay walkout. Hindi pa niya alam ang lalaki nasa wheelchair, ang lalaki na sinampal niya, ay siya rin palang magiging sentro ng lahat ng sakit at pagmamahal na darating sa kaniyang buhay. Nagpupuyo sa galit si Leora habang binabagtas ang mahabang hallway ng kanilang mansyon. Hindi pa rin nawawala sa isip niya mga salitang binitiwan ni Cyrus. Mukhang tagabundok. Mukhang tita. Boring doctor type. Parang paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga iyon sa kanyang ulo. Unbelievable. Bulong niya habang mariing pinipigilan ng sarili na huwag bumalik sa sala at sigawan ng lalaking yon. Sa tabi niya ay si Megan. Mabilis ang lakad para makasabay sa kanya. Hey Leora, calm down, sabi nito.
Hinahabol ang hininga. Baka ganun lang talaga siya. He probably doesn't mean half of what he says. Tumigil si Leora at hinarap ito. Did you hear what he said? Nanginginig na galit ang tinig niya. He humiliated me in front of everyone. Nagkibit balikat si Megan. Siguro, he was just being sarcastic. Sarcastic? Napailing si Leora. Insulting me and calling me ugly is not sarcasm, Megan. Sabagay, sang-ayon ni Megan. Mabuti pa siguro bumalik na tayo sa sala at sampalin mo ulit ang lalaking yan na akala mo kung sino. Wala na akong panahon para sa gagong yun. Hindi niya hinintay ang sagot ng kaibigan at itinuloy ang paglalakad papasok sa kanyang kwarto. Pagpasok niya, agad niyang sinarado ang pinto at humarap sa salamin. At doon ay parang sinampal siya ng sarili niyang refleksyon. Pagod na pagod ang mga mata niya. Maputla ang balat. May halatang eye bags at magulo ang buhok. Is this really how I look? Mahina niyang bulong. Bigla niyang naintindihan kung bakit gano'n ang naging tingin ni Cyrus sa kanya. Hindi naman dahil pangit siya, kundi dahil pagod na pagod siya sa mga gabing walang tulog sa ospital, sa mga operasyong inaabot ng madaling araw, sa mga research na lagi niyang pinagtutuunan ng oras. Sa mga buhay na kailangang iligtas kahit pakapalit nito ang sarili niyang pahinga. Great! Mapait niyang tawa. No wonder he thinks I'm some old boring tita. Pumasok si Megan sa silid at lumapit sa kanya. Marahang tinapik ang balikat niya. Hey, sabi nito na mahinahon. You don't look like a tita. Ang ganda-ganda mo kaya. Nung intern tayo, di ba? Pinagpipilahan ka ng mga doktor na gustong manligaw sa'yo. Tsaka kahit nung nagtatrabaho na tayo, marami pa rin may gusto sa'yo. You just look haggard. Kapag nakapagpahinga na tayo, babalik din naman ang mga alindog natin. Huwag mo na masyadong isipin ng lalaking yun, magpahinga na lang tayo para magsisi siyang tinawag kanyang tita. Pero kahit anong sabihin ni Megan, hindi pa rin bumababa ang galit sa dibdib ni Leora. Galit siya kay Cyrus. Galit siya sa sitwasyon. At galit siya dahil wala siyang magawa. Kasi kahit anong mangyari, napagdesisyonan na ng mga matatanda ang kapalaran niya. Nang sumapit ang hapunan, pilit na inaayos ni Leora ang sarili. Nagpalit siya ng damit, inayos ang buhok at naglagay ng kaunting makeup. Ginising niya pa si Megan na nasa kama niya para kumain pero ayaw din itong kumain at matutulog lang. Mukhang bumabawi talaga sa ilang araw na wala silang matinong tulog. Pagdating niya sa dining hall, naroon ang kanyang mga magulang. Lumapit siya at umupo sa tabi ng ina. Mom, makalipas ang ilang sandali ay sabi niya, Can I talk to you and Dad? Nagkatinginan ng mag-asawa. Of course, anak. Sagot naman ng kanyang ama. Huminga ng malalim si Leora. Is there really no way to change your mind about this marriage? Napatingin agad ang kanyang ina sa kanya. Leora, Mom, putol niya. He insulted me earlier, in front of everyone. He humiliated me. Is that really the kind of man you want me to marry? Bahagyang tumahimik ang mga magulang niya. Napag-usapan na namin to. Wika ng ama niya sa mahinahong tinig. Everything has been arranged. But he was rude. Mariing sabi ni Leora. He doesn't even respect me. Ngumiti ang kanyang ina. Parang sinusubukang pag-aanay ng lahat. Cyrus was just being playful, anak. You know, men sometimes sarcastic. Playful? Sarcastic ang sabi niya. Calling me ugly and old is playful now? Napailing siya at napairap. So this is it. I just have to accept everything? Leora, napagkasunduan nito. Pasasaan pa't magkakasundo rin kayo ni Cyrus. Ngayon lang yan kasi hindi niyo pa lubos kilala ang isa't isa. Hindi pa rin humuhupa ang inis sa dibdib ni Leora. Kahit ilang araw nang lumipas mula nang insultuhin siya ni Cyrus. Sa tuwing naiisip niya ang malamig at mapang-uyam na titig ng binata, mas lalo lang siyang naiinis rito.
Ipinikit niya ang mga mata at marahang huminga. Kalma. Bulong niya sa sarili. You're a doctor. Not a high schooler. Nasa oras ka ng trabaho. Hindi mo kailangang mainis sa ungas na yon. Just focus on your work. Pero kahit anong pilit niyang maging profesional, hindi pa rin talaga nawawala sa isip niya ang lalaking yon. Nanggigigil pa rin siya sa binata. Kinabukasan ay ang araw na makikilala niya na si Rafa. Pagpasok niya pa lang sa gilid, agad niya nakita ang isang babae sa wheelchair. Matangos ang ilong, makinis ang balat, matatalim ang mga mata. At ang mga matang iyon ay tila kaya kang husgahan hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa mo. Napaka-intimidating pa rin ang itsura ng babae habang diretso ang tingin sa kanya. May bonnet ang babae sa ulo. Ang isa nitong kamay ay bahagyang nanginginig habang awak ang armrest ng wheelchair. So, this is her. Sabi niya sa kanyang isipan. Si Rafa, ang ex-girlfriend ni Cyrus. Lumapit dito si Leora at ngumiti pa siya dito kahit na parang hindi naman masaya ang babae na makita siya. Hello, magalang niyang sabi. I am Leora. I'm the doctor assigned to check on you. Bahagyang tinaas si Rafa ang tingin. So, malamig na wika nito. You're my Cyrus soon-to-be wife. Tumango si Leora. Yes. Mula ulo hanggang paa siyang tiningnan ni Rafa. Mabagal, mapanuri. Para bang sinusukat ang halaga niya bilang babae, bilang tao, bilang kapalit. Parang may mali siyang nagawa kahit wala naman sa uri ng tingin nito sa kanya. Pero hindi niya iyon pinansin pa. Sa halip mas pinili niyang ituon ng pansin sa mas mahalaga, which is ang kondisyon ng babaeng nasa harap niya. I heard about your accident, sabi ni Leora sa mahinahong tinig. And your tumor. How are you feeling today? The pain comes and goes, sagot nito. Sometimes I can't even sleep. Tumango si Leora at agad na kinuha ang tablet na dala niya. We need to monitor your neurological response and your muscle tone. Paliwanag niya. Your paralysis is not just from the accident. It is also being affected by the tumor pressing against your nerves. Tumingin sa kanya si Rafa. Ngayon ay mas seryoso na. So, what do I need to do? Physical therapy. Every day, sagot ni Leora. And we need to make sure your medications are properly adjusted. I also want to check your recent MRI results. Tahimik na nakamasid si Rafa sa kanya at nananatili naman na profesional ang kilos niya. Hindi siya bitter na kaharap niya ang ex ng kanyang mapapangasawa. In fact, she doesn't care at all. Ang iniisip niya lang, ang patient ito ay kailangan ng alagaan just like the rest of her patients before. Hindi kailanman ginusto ni Leora ang gabi ng engagement party. Kung tutuusin, gusto na lang sana niyang manatili sa loob ng silid niya. Nakasuot ng maluwag na damit. Hawak ang isang tasa ng kape at magbasa ng medical journals. Ayaw niya nga sana na makita ulit ang lalaking yon. At ayos lang din naman sana sa mga sibilya na wala ng engagement party ang gaganapin kasi ikakasal din naman sila. Pero hindi iyon ang mundo ng mga Ardentes. Mga sosyal ang pamilya Ardentes. Galante at sanay na lahat ng bagay ay kailangan nilang sa celebrate. Hindi ka pwedeng hindi pumunta, mariing sabi ni Megan habang hawak ang isang hanger na may damit. Two powerful families are watching you. If you don't show up, it will be an embarrassment. Honestly, I don't care. Pagod na sagot ni Leora. Nakaupo sa harap ng salamin, nakatali pang buhok at may eye bag sa ilalim ng mata. I was on duty for 36 hours straight, Meg. Humarap sa kanya si Megan at inilapag ang mga damit. But I care. Ayoko mapahiya ka, no? I mean, I'm not just your best friend. I am also your assistant. Kailangan ma-maintain natin ang perfect status mo. Pilit nito.
And you will not face the arrogant man looking like you just came out of an operating room? Napapuntong hininga si Liora. Why are you even helping me? I'm being forced to marry someone who called me mukhang taga-bundok. Exactly, sagot ni Megan. So tonight, we will show him what a tita looks like. At nagsimula ang operasyon, hindi sa ospital, kundi sa silid ni Liora. Ilang oras ang pag-aayos. Hair treatment, skin prep, makeup. Pumili sila ng gown na simple lang pero elegante. Hindi sobrang flashy. Just enough para makomplement palalo ang kaniyang ganda. Habang inaayos si Megan ang buhok niya, tahimik na napatingin si Liora sa sarili sa salamin. Hindi na siya mukhang pagod. Hindi na siya mukhang haggard. Kahit siya ay namangha sa sarili dahil sa sobrang ganda niya ngayon. Hindi lang talaga magaling na assistant ang kaibigan niya. Hindi lang din ito basta supportive. Sobrang galing din mag-makeup. Nagmukha nga siyang may maayos na tulog dahil sa talent nito. You look like someone from a movie. Bulong ni Megan. Sobrang ganda mo. Pang main character ang dating, nako. Pag nakita ka ng fiancé mo mamaya, magsisisi talaga yon na tinawag kanyang tita. Hindi naman na sumagot si Liora, pero sa loob-loob niya, may kakaibang kaba. Maliwanag ang buong ballroom nang dumating sila. Kristal ang mga pailaw. Puti at ginto ang tema. Nandoon ang mahalagang mga panauhin nila. Mga pinakamayaman, pinakamakapangyarihan at pinakamaimpluwensyang mga tao sa lungsod. Sa harap, hawak ang ama ni Cyrus ang mikropono. Ladies and gentlemen, masigla nitong wika. Thank you for joining us tonight. This evening marks a very special milestone for the Ardentes family. Nagpalakpakan ng lahat. My son, Cyrus Alejandro Ardentes, our firstborn, the one who will carry the legacy of our family business. Nakangiti si Cyrus sa gilid. May kumpiyansang postura. His siblings have chosen their own paths. Patuloy pa ng ama nito. But Cyrus chose to stay. He chose to shoulder the weight of our family. And such a path is not meant to be walked alone. Nagkaroon ng bahagyang bulungan sa loob ng ballroom. That is why, ngumiti ang MC. We believe he deserves someone who will stand by his side. Someone who will walk with him through every triumph and every storm. Tumigil ang musika. Ladies and gentlemen, allow me to introduce the future Mrs. Ardentes. Bumukas ang pinto at pumasok si Liora. Tahimik ang buong ballroom. Sa isang iglap, nakatitig lang sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay nakakaagaw ng pansin ng mga naroon. Ang bawat galaw niya ay elegante. Ang suot niyang gown ay tila hinabi pa mismo para sa kanya. Para siyang isang sikat na artista na hinahangaan ng lahat. Maging si Cyrus ay napatingin. Wow! Mahina nitong nasambit nung makalapit na siya dito. You look extra beautiful today. Pero ang naiinis na si Liora ay inirapan ng ito. Ang lakas kasi ng loob nito na purihin siya. Matapos siya nitong sabihin na mukhang taga-bundok nung una nilang kita. Magkatabi silang dalawa sa entablado. Si Cyrus ay nasa wheelchair pa rin ito habang si Liora naman ay nakatayo sa gilid. Please, welcome our future couple. Masayang wika ng ama ni Cyrus. Nagpalakpakan ng lahat. Kinuha ni Cyrus ang mikropono. We are honored to be here, sabi nito. And we thank everyone for celebrating this moment with us. Pagkatapos ay naabot niya ang mikropono kay Liora, huminga naman ng malalim si Liora bago magsalita. Good evening. Mahinahon niyang wika at nagbigay din ng speech para sa lahat ng dumalo sa engagement party nila. Pagkababa nila mula sa entablado, nakaantabay pa rin si Liora sa wheelchair ng kanyang fiancé. Nakangiti pa. Tila ba isang perpektong couple sa paningin ng lahat. Sa paningin ng lahat,
Napakaromantiko nilang tignan. Ngunit si Leora, parang gusto na sa bunutan ng mapapangasawa dahil sa Ines. Habang nasa gitna sila ng mga bisita, sunod-sunod ang bati ng mga ito sa kanila. Oh my! You two look stunning! What a perfect match! Ngumiti naman silang dalawa sa mga ito at saka nagpasalamat. Your children will surely be beautiful! Biglang sabi pa ng iba. Of course, sigurado ako magmamana silang lahat sa mapapangasawa ko. Sagot naman ni Cyrus, sabay baling sa kanya na nang aasar ang tingin. Gusto niya itong irapan o kaya ipanlakihan ng mata. Pero dahil makikita yon ng mga kausap, ngumiti na lang siya. Isang napakagandang ngiti, pero isang ngiting puno ng kaplastikan. Thank you. Sagot niya sa mahinahon at eleganteng boses. Sa loob-loob niya, naghihimutok na siya sa Ines. Minsan, may sumisikip pa. Ang kapit ni Cyrus sa kamay niya. Parang sinasadyang ipakita na sweet sila. Sa isang sandali, napalapit ang mukha nito sa kanya. Smile wider. Bulong nito. People are watching. Don't worry. Bulong din niya pabalik. I'm a professional. I fake smiles for a living. Bahagyang umiti si Cyrus. Touché, doktora. Nang makarating sila sa mesa na nakalaan sa kanila, saka lamang bumitaw si Cyrus. Halos sabay silang napaupo. Tila parehong napagod sa palabas ng ginawa nila. Tahimik muna sila ng ilang saglit pagkatapos ay nagsalita si Cyrus. I didn't know you could look like that. Dahan-dahang lumingon si Leora sa katabi. At that? I mean, wow. From mukhang taga-bundok to movie star. Agad siyang napairap. You really know how to be sarcastic, don't you? Umiling si Cyrus at may bahagyang ngiti. No, I'm serious. Wow, thank you. Tuyo niyang sagot. From someone who insulted me in front of two powerful families. That really means a lot. Bahagyang napatawa si Cyrus. Relax, doktora. I was just being honest. You're different tonight. Different? Or just not exhausted from saving people's lives for once? Nagkibit balikat ito. Still, you look good. Nagkatinginan sila sandali. At sa isang iglap may kakaibang katahimikan at spark sa pagitan nila. Pero agad yung binasag ni Leora. Get used to it, Mr. Arrogant. Matigas yung sabi. Maganda talaga ako. Noon pa. Bulag ka lang talaga. Kaya hindi mo yun napansin. Or probably may tama rin ang utak mo. Sa kabilang dulo ng mesa, napapailing na lang mga magulang nila. Si Doña Estrella ay huminga ng malalim. Those two, bulong nito. They look like they're about to either kiss or start a war. Si Don Mauricio ay bahagyang tumawa. At least, they're talking. So, doktora, sabi ulit ni Cyrus, are you going to keep glaring at me all night or are you going to pretend you like me for at least 3 hours? Ngumiti naman si Leora. Isang ngiting may halong pang-asar. 3 hours is a lot of pretending. Kapag ikaw ang kasama ko, makakalimutan ko kung paano umarte. At gusto ko lang ay kalbuhin ka. Tumawa pa si Cyrus. Oh, sweetheart. Kahit kalbuhin mo pa ako, I would still look handsome. Kung pilayan kaya kita at bali-baliin kong buto mo. Lalo pang natawa si Cyrus. Hindi mo ba nakikita? Hindi na ako nakakapaglakad sa ngayon. But I'm still handsome. Kaya kahit ilang buto ko pa ang baliin mo, hindi ako magmumukhang taga-bundok o tito. Oh, shut up. Masyado ka mayabang at gwapong-gwapo sa sarili. Pero ang totoo, nakakairita yung pagmumukha mo. Enough. Saway sa kanila ng magulang nila. Hindi yun malakas. Sapat lang para sila lang din ang makarinig.
Sabay na tiningnan nila ang mga ito. Pwede bang tumigil kayo sa inyong bangayan na para kayong mga bata? Magkunwari muna kayong magkaayos kayo. Kahit ngayon lang na araw ng engagement party ninyo. Siniko siya ni Cyrus kaya bumaling siya dito. Kaya mo pa bang magpanggap? O pagod ka na? Sabihin mo lang kung suko ka na agad. Me? Tired? I'm just tired of your face. Pero hindi pa ako pagod magkunwari. Sa ating dalawa, alam kong ikaw ang pagod na. Narinig ko kayong malalim na buntong hininga mo kanina. Di pa ako pagod. At mas lalong alam kong hindi ako ang unang mapapagod sa atin. At lalo namang hindi ako yun ano. Well then, let's see who gets tired first. Hindi pa rin natatapos ang paglapit ng mga bisita sa mesa ni Leora at Cyrus. Isa-isang lumalapit ang mga kilalang tao, mga business partners ng Ardentes, mga socialites, at kung sino-sino pang mga personalidad na pawang may matatalim na mata at mapanuring ngiti. Congratulations! Bati ng isang babae na nakadiamond na kwentas na talaga namang agaw pansin. You two look like a very happy couple. Bago pa makasagot si Leora, biglang inabot ni Cyrus ang kamay niya at marahang hinawakan. Of course we are, sagot ni Cyrus. May kasamang natural na ngiti. We're very happy. Mahal namin ang isa't isa. Si Leora ay napatingin naman sa kamay nilang magkadikit. Ang kapal talaga ng mukha na hawakan siya. Pero hindi niya pa rin yan inagaw. At sa halip ay ngumiti siya sa bisita. Thank you. And yes, we're very happy. Malumanay niyang sagot. Habang nakatalikod ang babae, bahagyang yumuko si Leora at pabulong na nagsabi, You didn't have to hold my hand that tight. Ngumiti si Cyrus na hindi naalis ang tingin sa paparating na isa pang bisita. Relax. It's part of the performance. Performance? Yeah. You're the leading lady. I'm the handsome fiancé. So try to keep up. Malakas sa pinisil niya ang kamay nito, kaya bahagyang napangiwi si Cyrus. Don't get too into a character. Bulong ni Leora. Baka mahulog ka sa leading lady na taga-bundok. Hindi ko type ang mga arroganteng socialite. Bahagyang natawa si Cyrus. Confident much? Tingin mo ba talaga mafo-fall ako sa'yo? Bago pa siya makasagot, lumapit naman ang isang matandang negosyante. Mr. Ardentes, sabi nito. You're a fine lucky man. Your fiancé is very elegant. Maling bahagyang nilapit ni Cyrus si Leora sa kanya. I know, sagot nito. That's why I chose her. She's perfect for me. Ngumiti pa rin siya sa matanda, kahit na medyo na-caught off guard siya sa kung paano kagaling umarte ang ulupong nakatabi. We're lucky to have each other, sabi niya sa sweet na tono. Pag-alis ang lalaki, agad siyang lumingon kay Cyrus. Chosen? Seriously? Hindi ka ba nangingilabot sa mga sinabi mo, ha? Ngumiti lamang ang binata. Sounded romantic, didn't I? No, it's cringy. Sa gitna ng mga palakpak, ng mga papuri at ng mga ilaw ng ballroom, patuloy ang palabas nila. Isang magkasintahang sobrang mahal na mahal ang isa't isa. Ngunit sa pagitan ng kanilang mga palihim na tingin at masasamang biro, isang kakaibang init ang unti-unting namumuo. Isang bagay na hindi na lamang basta pagpapanggap. Tahimik ang hallway ng private medical wing habang tinutulak ni Leora ang wheelchair ni Rafa papasok sa treatment room. Malamig ang hangin, sterile ang paligid, pero mas malamig ang tingin ni Rafa sa kanya. Hindi iyon ordinaryong tingin, hindi iyon basta pagsusuri. Para bang may kasalanan siyang hindi niya naman alam kung kailan niya nagawa. Napansin niyo ni Megan, nakasunod lang sa likuran. Doc, pabulong nitong sabi habang nakatalikod si Rafa. Bakit parang kung nakamamatay lang ang tingin ay kanina ka pa pinaglamayan base sa tingin sa'yo ng babaeng yan? Bahagya namang umiti si Leora. Hayaan mo na, sagot niya ng mahina. Baka ganun lang talaga siya.
Pero kahit sinabi niya yon, ramdam niya ang bigat ng bawat titig na Rafa. Parang sinisilip ang kaluluwa niya. Parang hinuhusgahan siya ng isang laban na hindi naman niya pinasukan. Matapos ang gamutan, naiwan silang dalawa sa isang maliit na waiting area. Si Megan ay tinawag ng nurse para mag-fill out ng ilang forms. Kaya sila muna ni Rafa ang magkasama. Tahimik sila nung una hanggang si Rafa na ang unang nagsalita. You know, malamig nitong sabi. I still have feelings for Cyrus. Napakurap si Leora. Wow, diretso agad. Too bad, dagdag ni Rafa. He's getting married. Bahagyang napairap si Leora sa loob-loob niya. Too bad? You can have him if you want. I'd even give him to you with a ribbon. Pero sa halip na sabihin ang nasa isip niya, ay ngumiti siya ng pilit. I see, sagot niya. Tumango si Rafa, seryoso. Just take care of him, sabi nito. He's very nice. I know he will love you. He will take care of you. May bahid ng pait ang bawat salita nito. Ngunit si Leora, isang ngiting may bahid ng sarkasmo. Of course, sagot niya. I will take care of my husband. Bahagyang sumikip ang panga ni Rafa, ngunit hindi na ito nagsalita. Sa loob ng kotse, tahimik muna silang dalawa ni Megan, hanggang sa hindi na nakatiis ang kaibigan niya. So? Tanong nito at nakataas ang kilay. Does that bother you? Does what? Tanong ni Leora. Na may feelings pa si Rafa kay Cyrus. Diba sabi mo sinabi niya sa'yo ng derechahan? Nakibit balikat si Leora. Nope, I don't care. Napangisi si Megan. Sure, sabi nito. I'll remember that. Tumingin si Leora sa bintana. Nakakunot ang noo. Seriously, Megan, I don't care. He's not even someone I chose. Ngumiti lang si Megan. Parang may alam na hindi pa alam ni Leora. One day, sabi nito na may lambing at panunokso. You're going to eat those words. At sa kauna-unahang pagkakataon, si Leora ay hindi agad nakasagot. Hindi pa man tuluyang nawawala ang ines sa dibdib ni Leora mula sa naging usapan nila ni Rafa, ipinatawag na siya ng kanyang mga magulang sa maliit na private lounge ng mansyon. Tahimik ang lugar, pero ramdam niya agad na hindi iyon simpleng pag-uusap lang. Base pa lang sa napakaseryosong mukha ng mga magulang niya. Leora, mahinang panimula ng kanyang ina. Napag-usapan na namin ito ng mga Ardentes. Napakunot ang noon niya. Mga Ardentes na naman. Kapag talaga nabanggit ang apelido na yan, sigurado si Leora na involved na naman siya. It's always like that. About what? Tanong niya. About Cyrus. Napabuntong hininga siya. Ano na naman po? Tumingin sa kanya ang kanyang ama na may seryosong ekspresyon. Ikaw ang magiging personal doctor ni Cyrus. Napamulagat si Leora. Excuse me? You will also take care of him. Dagdag ng kanyang ina. Just like how you take care of Rafa. Parang may sumabog sa loob niya. Hindi pa ba sapat na ako ang doktor ng ex-girlfriend ng fiancé ko? Hindi niya na napigilang sabihin. Ngayon pati siya? Pati ang lalaki ng insulto sa akin sa harap ng lahat? Leora, Mom, Dad, putol niya. Hindi po ba ninyo naisip kung gaano ka-weird at ka-unfair yun? I mean, it's already weird na ako ang doktor ng ex-fiancé ko. Tapos now, magdedesisyon na naman kayo na ako ang maging doktor ng lalaking yon? Nagpalitan ng tingin ang kanyang mga magulang. Mas mainam na ikaw, sabi ng kanyang ama. Ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan namin. At ikaw din ang gusto ng mga Ardentes kasi ilang doktor na raw ang humawak sa case si Cyrus at wala malang improvement. At isa rin itong paraan para mas mapalapit kayo sa isa't isa. I mean, hindi ba habang magkasama kayong dalawa sa bawat gamutan, mas lalo pa ninyong makikilala ang isa't isa bago ang magiging kasal ninyo? Mapakla siyang natawa. So,
Ang solusyon ninyo sa emotionally complicated engagement ko ay gawin akong on-call doctor ng fiancé ko? Liora, mahinahon ang boses ng ina niya. This is for your future. Napapikit siya. Pilit kinakalma ang sarili. I need to benefit from this. Kung ako magiging doktor ng lalaki yon, dapat ay may mapapala rin ako. Ibibigay namin ang shares ng Sevilla Medical na gustong gusto mo. Biglang nagliwanag ang kanyang mukha. Is that for real? Yes. Makukuha mo na agad iyon kahit wala pa kaming apo sa'yo. At dahil doon, pumayag na siya sa gusto nila na mangyari. After all, hindi lang sila ang magbe-benefit sa gusto nila, kundi siya rin. Malaking share ang maipapasa sa pangalan niya. Makalipas ang ilang oras, nagkita sila ni Cyrus sa isang terrace ng mansyon ng mga Ardentes. Pumunta siya sa mansyon ng mga ito upang personal niyang makausap ang mapapangasawa. Nakaupo ito sa gilid, abala sa cellphone. Uy, doktora, sabi nito na makita siya. Narinig ko, ikaw na raw mag-aalaga sa akin ngayon? Tumigil si Liora sa harap nito. Unfortunately, yes. At kaya ako nandito para mapag-usapan na natin ang tungkol doon. Ngumiti si Cyrus at may halong panunukso. So what? Are you going to check my heartbeat now? Or blood pressure? Napairip siya. No, I'm here para bantaan ka. Pagbabantaan mo ako? Yes, dahil kapag hindi ka sumunod sa akin at kapag pinahirapan mo ako sa trabaho ko, mananagot ka sa akin. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga pasyente na matitigas ang ulo na akala mo, alam na nila ang kanilang mga ginagawa. Alam kong ganong klaseng tao ka, so don't ever make things hard for me. Or else, may kalalagyan ka sa akin. Tch, sabi nito, ang sungit mo talaga. Akala ko pa naman pumunta ka dito para i-check agad ang kondisyon ko. Because you make me like this. Ngumisi si Cyrus. Wow, so kasalanan ko pa ngayon ang ugali mo. Tumikim si Liora. Let's get one thing straight. Seryoso niyang sabi. I'm your doctor because they told me to. Not because I want to. And just because you're my fiancé doesn't mean pwede mo na gawin ang lahat. Ako pa rin ang doktor mo. Ano mang sabihin ko, ay susundin ko. May mangyayari ba sa akin kapag hindi kita sinunod? Of course. And probably, mas malala pa sa aksidenteng nangyari sa inyo ng ex mo. Sa halip na mainis ito, sa kanyang sinasabi, tumaas na talaga ang sulok ng labi nito. Wow! Should I be scared? You should. Okay then, Miss Doctor, magpapakabait ako. Hindi lamang siya pumunta para roon. Naghanda pa siya ng contract na naglalaman ng mga kondisyon niya na kailangan nitong gawin or else may right siya na gawin dito ang mga bagay na nais niya. After noon, ipinaliwanag niya kay Cyrus ang lahat at saka niya ito pinapirma. Tahimik ngayon ang therapy room ng mansyon ng Ardentes. Ilang araw nang lumipas, wala nang pumayag siya na siya maging doktor ni Cyrus at ngayon ay nag-start na siya. Ang tanging maririnig lamang sa silid ay ang mahinang ugong ng medical equipment at ang maingat na paghinga ni Cyrus habang nakahiga sa kama. Nakatayo si Liora sa tabi nito. Hawak ang tablet na naglalaman ng medical records nito. Okay, sabi niya sa professional na tono. We're going to test your nerve response again. Doktora, kung sasabihin mo na naman na relax, I swear, relax. Mabilis siyang putol. Napatingin sa kanya si Cyrus. Ines pero walang nagawa. Paano mula nang dumating siya kanina, wala siyang ibang sinabi kay Cyrus kundi ang word na relax. Kahit pa hindi naman ito mukhang kinakabahan. Sa isip naman ni Cyrus ay para itong bata kapag sinasabi iyon ni Liora kaya naiinis itong marinig iyon ng paulit-ulit. Dahan-dahan niyang pinisil ang iba't ibang bahagi ng binti nito mula tuhod pababa. Pinag-aaralan ng kahit anong reaksyon mula dito.
Can you feel this? Tanong niya. Barely, sagot nito. Here? Nothing. Napakunot ang noon ni Leora. Ang resulta ay pareho pa rin ng dati. Wala pa rin nagbago kahit nag-run na sila ng tests at may nerve damage. Pero hindi naman total. Ibig sabihin, may pag-asa pang makapaglakad ulit ito. Tumayo siya ng tuwid at nag-type sa tablet. The impact from the car accident caused trauma in your lower spinal nerves. Paliwanag niya. That's why you lost control of your legs. But the good news is, may chance na makapaglakad ka pa ulit. I know ilang beses mo na yung narinig mula sa mga past doctors mo, pero gusto ko na marinig mo pa rin yan mula mismo sa akin. Since I am your current doctor. Nilingon niya ang tinatamad na ekspresyon ni Cyrus at patuloy na nagpaliwanag. With long-term medication, physical therapy, and probably surgery if needed, you can walk again. Hindi na nagsalita si Cyrus, ngunit sa mga mata nito, may kumislap. Hindi man ito bigkasin na alam ni Leora na masaya itong marinig mula sa kanya na may chance pa na makapaglakad ulit ito. Your family is willing to do everything, dagdag ni Leora. And honestly, so am I. Bilang doktor mo, gusto ko na makapaglakad ka ulit. Kaya para magawa natin yon, kailangan mong makipag-cooperate sa akin. And I promise we'll do everything para bumalik sa dating liksin ng mga binti mo. Napatingin sa kanya si Cyrus, tila nabigla. Really? I'm your doctor. Mabilis siyang sabi, halatang iniiwasan ang tingin nito. Don't read too much into it. Ngumiti si Cyrus ng bahagya. Kinagabihan nasa study room si Leora, napapalibutan ng mga medical journal, x-ray at mga report ng aksidente ni Cyrus. Pinag-aralan niya hindi lamang ang kondisyon nito kundi pati na mga detalye ng aksidente. 2 people in the car. Cyrus Ardentes, Rafa Venegas. Bakit? Bulong niya sa sarili. May mga tanong na naglalaro sa isip niya at isa na roon ang tanong kung bakit kaya naghiwalay ang dalawa after that accident. Napabuntong hininga siya at isinara ang isang folder. Hindi niya maaaring itanong iyon kay Cyrus. Hindi iyon tama. Hindi iyon profesional. At baka kung ano pang isipin ng binata. Feeler pa naman. Kaya kinausap niya si Megan kinabukasan tungkol sa mga tanong na bumabagabag sa kanya. Kahit na alam niyang wala namang direktang sagot na mabibigay sa kanya si Megan, ang mahalaga ay makausap siya kasi binabagabag talaga siya nito. Sa tingin mo pa talaga? Na fall out of love lang sila? Tanong ni Leora habang nagkakape sila sa hardin. Iyan kasi ang sabi ni Megan na maaaring dahilan raw kaya naghiwalay ang dalawa. Baka raw napagtanto nila na hindi na nila mahal ang isa't isa sa kabila ng kanilang pinagdaanan. Kaya sila naghiwalay. Pero hindi niya naman magawa na paniwalaan iyon. Nagkibit balikat si Megan. Possible. People change, you know. Accidents change people. But Rafa said she still loves him. Then maybe one-sided lang? Baka si Cyrus lang nawala ng feelings, si Rafa ay nakakapit pa rin pero si Cyrus ay bumitaw na. Napatingin si Leora sa kawalan. Or maybe, something else happened. Tulad ng? Like Cyrus got tired or he chose his family. Or maybe, huminto siya. There's a deeper reason behind why they broke up after the accident. Ngumiti si Megan ng bahagya. Doc, you sound invested. Curious, mabilis siyang pinama. Purely professional curiosity. Tumawa si Megan. Sure na para bang trabaho rin ng mga doktor na alamin kung anong cause ng breakups ng pasyente niya. What are you trying to say? Wala naman, ang akin lang ay ayos lang naman kung curious ka at gusto mong malaman ng mga bagay-bagay about them. Lalo na about Mr. Ardentes kasi fiancé mo naman siya. Nagets niya kung anong gustong sabihin ni Megan.
Sure siyang iniisip nito na kaya siya curious dahil nagsiselo siya o kaya naman ay protective siya sa kanyang mapapangasawa. At ayaw niya na may kahit anong connection pa ito sa ex-girlfriend nito. At kaya gusto niya na malaman ang cause ng kanilang paghihiwalay para alam niya rin kung gaano iyon kalalim. At kung may sapat bang dahilan ng fiancé niya para hindi na ito balikan pa. Sure, hindi talaga yon ang nasa isip niya. Ngunit sa loob-loob ni Leora, alam niyang hindi natutugma sa kwento ni na Cyrus at Rafa. At habang mas lumalalim ang pag-aalaga niya sa kondisyon ni Cyrus, mas lumalalim din ang kanyang mga tanong. Mga tanong na balang araw ay maaaring sumabog at baguhin ang lahat. Tahimik ngayon ang buong therapy room, maliban sa mahinang paggalaw ng wheelchair ni Rafa at sa tunog ng mga gamit medikal na inaayos ni Leora. Okay, Rafa, sabi ni Leora sa profesional na tinig. We'll do light stretching today. Maingat niyang inangat ang braso na Rafa. Sinuri ang reflexes nito. Bigla, sa gitna ng katahimikan ay nagsalita si Rafa. So, you agreed to be Cyrus' doctor? Napahinto si Leora. Nanatiling nakataas ang kamay ni Rafa sa kanyang hawak. Paano mo nalaman? Tanong niya. Sumilay ang bahagyang ngiti sa labi ni Rafa. Sinabi niya. Ibig sabihin, nag-uusap pa rin pala ang dalawa. No longer surprising. Ang mas nakakagulat at kung bakit bahagyang sumikip ang dibdib ni Leora pero hindi niya pinahalata. Kung maaari, ayaw niya na makita ang satisfaction sa mukha ni Rafa. Oh, mahinahon niyang tugon. So you still talk? Nag-angat din ang tingin si Rafa. May kakaibang ningning sa mga mata nito. Of course, we've been through too much together, not you. Parang sinadya nitong idiin ang bawat salita. Accident, hospital, recovery. He was there for me. Dagdag nito. And I'm still there for him. Tumama iyon kay Leora. Parang maliit na tinik sa loob ng tip-tip niya. Ngunit ngumiti lang siya ng bahagya. Well, wika niya. I agreed to be his doctor because he's my fiancé. Napatigil naman si Rafa. Si Mega na noon ay kanina pa nakikinig ay tumigil na din. Tumingin sa kaibigan at ngumisi. At soon, dagdag ni Leora, mas mahinahon ngunit mas matatag ang tinig. He'll be my husband. So it's only normal that I take care of him. Naging tahimik ang silid. Si Megan ay para bang gusto ng palakpakan ng kaibigan. Pero pinigilan lang nito ang sarili. Masayang masaya ito na makita ang reaksyon ni Rafa ngayon. Para kasi itong sinampal ng katotohanan. Kunot ang noon ni Rafa. Halatang hindi niya nagustuhan ang sinabi. Ngunit wala ring magawa o nasabi pa sapagkat iyon ang katotohanan. Right. Sabi nito sa wakas, pilit ang ngiti. Of course. Ibinaba ni Leora ang kamay ni Rafa at pinagpatuloy ang therapy na parang walang nangyari. Ngunit sa loob niya, may iba siyang naramdaman. Isang kakaibang kirot. Isang hindi niya kayang pangalanan. Alam mo, feel ko talaga. Balak pa ng babae na yun na agawin ng fiancé mo. Gusto niya siguro na guluhin kayong dalawa kaya gano'n na lang ang trato niya sa'yo. Sabi sa kanya ni Megan habang kumakain sila ng lunch. Buti nga sa kanya at sinampal mo ng katotohanan na ikaw pa rin ang pakakasalan ni Mr. Ardentes at siya ay ex na lang. Okay lang naman kung agawin niya sa akin ng lalaki yun. Mas mabuti pa nga yun para naman di na matuloy ang kasal. Tinikom na lamang ni Megan ang bibig pero lihim itong napapangiti at iling. Gabi na nang lumabas si Leora at Cyrus para sa una nilang date. Mula nung sila nga ay naging mag-fiancé, syempre, ang mga magulang nilang pasimuno nun para naman daw may mga moments silang dalawa together before ang kasal nila. At dahil parang protocol na iyon, wala siyang choice kundi ang pumunta. Isang tahimik na rooftop restaurant sa gitna ng lungsod. May mga kandila na nakasindi, bulaklak na disenyo, malamig na hangin. At musika ang hindi nakakairita sa tenga. Napaka-romantic ng lugar na to. Dapat sana'y magaan ang pakiramdam ni Leora,
Pero hindi. Masikip ang dibdib niya at hindi niya rin maintindihan kung bakit. Tahimik siyang umiinom ng wine habang si Cyrus naman ay nakatingin sa kanya mula sa kabilang side ng mesa. "You've been quiet since we arrived," sabi nito. "Is there something wrong?" Hindi siya sumagot. "Is work too hard lately?" Dagdag ni Cyrus. "You look more stressed than usual." Napatingin siya rito at bahagyang nakakunot ang noo. "You usually look stressed all the time," sabi nito. "But today, you're different." Napakunot ang noo ni Leora. "Different how?" Mas bumigat ang hangin sa pagitan nila. Parang may gustong sumabog sa dibdib ni Leora. Sa wakas, nagtanong na siya ng bagay na nagpapatahimik sa kanya. "Do you still talk to your ex-girlfriend?" Biglang natigilan si Cyrus. Halatang nagulat sa tanong niya yon. "What?" "Rafa," dagdag ni Leora. "Do you still talk to her?" Saglit na muling tumahimik si Cyrus at saka bahagyang ngumiti. Parang may naiintindihan. "She told you, didn't she?" Hindi sumagot si Leora. "Look," sabi ni Cyrus na mas seryoso ng tinig. "We barely talk. And when we do, it's about her therapy or recovery." "Because?" Tanong niya na pilit na kalmado. "Because she got into an accident? In a car I was driving?" Tugon nito. "That's the only reason I'm still connected to her." Tumingin siya sa lalagyan ng kandila sa gitna ng mesa. "So you still feel responsible?" "Yes," sagot ni Cyrus ng diretso. "But that's all." May bahagyang kalituhan sa mukha ni Leora. Hindi tugma sa inaasahan niyang sagot. "Leora," dagdag ni Cyrus na bahagyang yumuko palapit sa kanya. "Trust me. I may not have chosen this marriage, but I'm a faithful man. I won't cheat on you." Napangiti siya, kahit pa ang totoo ay gumaan naman talaga ang pakiramdam niya dahil doon. "Cheating is fine with me," malamig ang sabi. "It would actually be nice. At least I'd finally have a reason not to marry you." Bahagyang natawa si Cyrus. "Well, that's unfortunate for you." Biro nito. "Because cheating is not in my vocabulary." Napatingin siya sa binata. Sa mga mata nito, walang bakas ng kasinungalingan. Para ring yabang. Tanging isang lalaking tila tapat sa sarili nitong prinsipyo. At sa sandaling iyon, may maliit na peraso sa loob ni Leora ang nag-init. Kung ganon, kung talagang faithful at mukhang may prinsipyo naman ang mapapangasawa niya, bakit sila naghiwalay ni Rafa? Kung ganito ito magsalita, kung ganito siya magpaliwanag, kahit na hindi naman ito dapat na nag-explain, parang hindi ito ang tipo ng lalaking basta na lang magtataksil. "Don't expect me to believe you that easily." Ngumiti si Cyrus, hindi nagagalit. "That's fine," sabi nito. "I'm not asking you to believe me. I'm just telling the truth." Muling tumahimik ang mesa. Ngunit ang tensyon ay hindi nagalit, kundi isang kakaibang pag-uusisa. At sa gitna ng malamig na hangin at ilaw ng kandila at mga bituin sa madilim na kalangitan, may unti-unting nagbabago sa pagitan nila. Kahit pareho nilang ayaw aminin. Maaga pa lang ay nasa rehabilitation wing na si Leora, kasama si Megan. May hawak siyang tablet na naglalaman ng mga progress report, habang si Megan naman ay tahimik na nagmamasid sa paligid. Ngayon ang araw na parehong may therapy sina Rafa at Cyrus sa Sevilla Medical Group, at ramdam agad ni Megan na may kakaiba sa hangin. Sa isang sulok ay nasa wheelchair si Rafa. Elegante pa rin ang dating kahit may bonnet at medical scarf. Sa kabilang banda naman ay si Cyrus, nakaupo sa therapy chair habang kinakausap ang isa pang therapist na magiging assistant din ni Leora. Ang mga mata ni Rafa ay nakatuon lamang kay Cyrus. At ang tingin nito kay Leora, lalo na tuwing napapansin ni Rafa, ang mga titig ni Cyrus ay tumatagal kay Leora
Parang may tahimik na pagsisisi, galit at selos na halo-halo na roon. Tingnan mo siya. Pabulong na sabi ni Megan. Parang ikaw ang may kasalanan kung bakit siya nasa wheelchair. Hayaan mo na. Sa halip ay sabi niya. Pero hindi niya maikakaila. Naiinis siya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paraan ng paglapit ni Rafa kay Cyrus. Bahagyang yumuko ang babae. Parang gusto pang lumapit. Pero since nasa wheelchair din, hindi na mapapagulong pa ang gulong nito. Cyrus, mahina nitong tawag. Pero hindi ito pinansin ng binata. Sa halip ay tumingin si Cyrus kay Leora na lumapit na sa kanila. Matapis na umiti sa kanya si Cyrus at tinawakan pa nito ang kamay niya, kaya nawala ang atensyon ni Leora sa tablet na hawak at bumaling ang tingin dito. Doc, malambing na sabi nito. Can you help me drink some water? My hands are tired. Kumunot ang noon niya. Kaso, bukod sa kayang-kaya naman itong abutin ng baso na nasa malapit lang, ay wala namang problema ang mga kamay nito. You are perfectly capable of drinking by yourself. Ngumuso si Cyrus. But I like it better when you do it. Napairap dito si Leora. Halatang inis. Pero inabot pa rin ang baso at inialok sa kanyang fiancé. Sa gilid ay biglang natahimik si Rafa at nakamasid lang sa kanila. At napangiti ng palihim si Cyrus. Oh, my wife's so caring. Paglalambing pa nito. Stop it! Naiinis sa saway ni Leora. It's embarrassing. Nasa oras ako ng trabaho. It's fine. Mapapangasawa mo naman ang pasyente mo. Pinanlakihan niya ito ng mata, parang isang bata na pinagsasabihan. Napag-usapan na natin ito, hindi ba? You need to behave. Ngumisi naman si Cyrus na para bang nang-aasar pa. I'll behave, doktora. Narinig at nakita ng lahat iyon ni Rafa. Tahimik lang ito, pero halatang higpit ng pagkakuyom ng kamay. Maya-maya, habang inaayos ni Leora ang chart ni Cyrus. Dinner later? Biglang tanong ni Cyrus. Let's eat outside? I still have work. Late ako na matatapos sa trabaho ko mamaya. Sagot niya. Nagpout ang binata. So you don't have time for your husband anymore? Husband to be. Itinama niya. Still, your future husband. Sagot nito. Sige na. Dinner tayo mamaya. I'll wait for you. Nag-alinlangan si Leora hanggang sa magsalita si Megan. Pumayag ka na, Doc. Ayos lang naman kung iiwan mo muna sa akin ng trabaho. But, no buts. Singit na Cyrus. We'll have a dinner date later. Tahimik naman nakatingin si Rafa sa kanila. Ang babaeng minsang minahal ni Cyrus na ngayon ay nasa likod na lamang ng eksenang iyon. Sa mga sandaling iyon ay isa na lamang ang malinaw. Si Leora na ang babaeng nagmamay-ari sa lalaking dati ay halos sambahin ni Rafa. Hindi pa rin nawawala ang tensyon sa therapy wing kahit tapos na ang session. Si Cyrus at Leora ay magkatabi. Tila natural na magkasama. Kahit pa may bangayan pa rin ang dalawa, hindi pa rin maitatago ang sweetness at pagiging caring nila sa isa't isa na parehong hindi nila namamalayan. Siya ay may hawak na clipboard. Si Cyrus naman ay may bahagyang ngiti sa labi at natutuwa lamang na asarin siya. Sa di kalayuan, si Rafa ay nakaupo lang sa wheelchair. Pinagmamasdan silang dalawa na para bang may sinasabi ang bawat kilos nila. Mas lumapit si Cyrus kay Leora at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Do you think my legs are improving? Tanong nito. Lumingon si Leora sa binata at tumango. Yes, you're responding well to the therapy. Just keep following the program. Wow, ngumiti si Cyrus. My doctor is really the best. May improvement agad sa kondisyon ko while sa past doctors ko. Niwala malang naging pagbabago. Sa gilid, lalo pang nagdilim ang mukha ni Rafa na halatang hindi na talaga natutuwa sa nakikita. Napapailing si Megan sa likod nila. Pigil ang tawa.
Matapos ang huling exercise, nagsimulang magligpit ang mga therapist. Palabas na sana sina Cyrus at Leora nang marinig nila ang boses ni Rafa. Cyrus? Huminto si Leora sa pagtutulak sa wheelchair ni Cyrus at sabay sila na lumingon. When will you come again? Kailangan mo ulit akong bisitahin. Sandaling tumahimik ang paligid. Then, with a calm but firm tone, sinabi ni Cyrus, I'm not visiting you. I'm here for therapy and to see my wife. Napakunot ang noon ni Rafa. Your wife? Yes, my wife. But when will we meet again? Ngumiti si Cyrus pero hindi iyon ang ngiting dati nitong binibigay kay Rafa. Wala nang kahit anong lambing doon. I don't know. But if you need anything, you can tell my wife. My wife can tell me that. We live in the same house anyway. Tahimik lang si Leora, pero ramdam niyang tumitibok ang dibdib niya. Tahimik din si Rafa, pero sa mata nito ay may kirot. Sa loob ng kotse pa uwi, pangisi-ngisi pa rin si Cyrus habang si Leora naman ay nakakunot ang noo. Why did you tell her we're living together? Bigla nitong tanong ni Leora. Sumandal si Cyrus sa upuan. Well, sooner or later, we will be. And besides, I didn't want to get her the wrong idea. Di ko naman talaga siya binibisita. At ayoko rin nagsiselos ka. Napakunot ang noon niya. I'm not jealous. Ngumisi si Cyrus. I know you're jealous. Why would I be? Matigas sa sagot niya. Lumapit ang mukha ni Cyrus. Halos magkatikat na sila. Nafe-feel ko lang? Oh, feeling year ka lang talaga. One thing is for sure. Tama ang kung anumang narinig mo. So you don't need to get jealous. Wika nito ng marahan. I told you, I am a very faithful man. Cheating is not in my vocabulary. At sa sandaling iyon, kahit ayaw aminin ni Leora, may kung anong init ang gumapang sa kanyang dibdib. Tahimik ang therapy wing ng araw na yon. Kakaunti na lamang ang tao sa hallway. Sa maliit na lounge sa dulo ng pasilyo, naroon si Rafa. Nakaupo sa wheelchair nito, mag-isa. Nakatanaw sa bintana habang ang ulan ay marahang tumatama sa salamin. Mabigat ang dibdib nito at kitang-kita din ang lungkot sa mga mata. Ilang sandali pa, narinig nito ang mga hakbang ng lumingon nito ay nakita ni Cyrus na nasa wheelchair din ito na tinutulak ng isang nurse. Cyrus, mahina ang tawag ni Rafa. Huminto ang nurse na nagtutulak sa wheelchair ni Cyrus. Nilingon naman ni Cyrus ang babae. Yes? Malamig ang tinig ni Cyrus sa halata na wala itong balak magtagal doon. Huminga ng malalim si Rafa, tila nag-iipon ng lakas ng loob. I just need to talk to you, please. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus. Ngunit sa huli ay tumango. Sinabihan niya rin ng nurse na maiwan muna sila kung kaya tumango ang nurse at naglakad paalis. Go ahead, sabi niya kay Rafa. Mahigpit na hinawakan ni Rafa ang gilid ng wheelchair. Is there still a chance for us? Diretsong tanong nito. Can we start again? Napapikit sandali si Cyrus. Rafa, I'm still in love with you. Bigla nitong putol. Halos pabulong, ngunit puno ng desperasyon. I never stopped. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin. Nanatiling tahimik si Cyrus sa ilang segundo bago marahang umiling. I am no longer in love with you. Parang may humampas sa dibdib ni Rafa. Napuno ng lungkot sa mga mata, ngunit kita na kay Cyrus na walang pagdadalawang isip sa sinabi nito, na iyon talaga ang totoo. The feelings I had for you are gone. Long gone. Dagdag niya na mas malinaw at matatagang tinig. You cheated on me. You threw away everything I gave you. Binaliwala mong pagmamahal ko. Napaluha si Rafa. I made a mistake. I know, but I can change.
Cyrus, I swear, I will. Please give me another chance. Tumingin si Cyrus sa babae. Hindi nagalit ang makikita sa mga mata. Hindi na rin sakit. Kundi parang ganap ng wala. I already moved on. Wika niya. I am free now. Free from all the pain you caused me. Napailing si Rafa. You can't just forget us like that. I didn't forget. Sagot ni Cyrus. I healed. At saka siya tumingin sa malayo. Tila iniisip ang isang tao. I am a faithful man. Dagdag niya. And I am getting married to the woman I want to spend the rest of my life with. Liora. Napakunot ang noon ni Rafa. What does she have that I don't? Bahagyang umiti si Cyrus. Ibang ngiti. She's strong, sabi niya. She doesn't need to pretend to be someone she's not. She's intelligent, compassionate and brave. She takes care of people not because she wants something in return, but because that's who she is. And when she looks at me, I don't feel like a burden. I feel like someone worth loving. Naluha si Rafa. I can be like that too. Umiling si Cyrus. It's too late. I chose her. I will be faithful to her. Always. Sa di kalayuan nakatayo si Liora. Narinig niya ang lahat. Bawat salita, bawat katotohanan na naging sagot sa lahat ng tanong niya. At kahit ayaw niyang aminin, may kung anong tumibok sa kanyang dibdib. Hindi niya na hinintay pang matagal ang usapan ng dalawa at lumapit siya. Cyrus? Tawag niya. Nagulat ang binata nang makita siya. Liora. Lumapit siya sa wheelchair at marahang hinawakan ng hawakan. Excuse us. Sabi niya kay Rafa at Becky pa siyang umiti dito bago niya tinulak palayo ang wheelchair ni Cyrus. Hanggang sa silang dalawa na lamang ang nasa dulo ng pasilyo. Did you hear everything? Tanong ni Cyrus, bahagyang kinakabahan. Tumingin si Liora sa binata. Yes. Hindi na siya nagtanong pa kay Cyrus tungkol sa mga detalye dahil mukhang hindi pa ito handa na sabihin sa kanya. Kaya hinayaan niya na lang at siya rin ang naghatid kay Cyrus pauwi. Tahimik ang buong biyahe pabalik sa Ardentes Mansion. Ang mga ilaw ng kalsada ay dumadaan sa bintana ng sasakyan na parang mga aninong mabilis mawala. Si Cyrus ay nakaupo sa wheelchair sa likod, habang si Liora naman ang nasa harapan. Katabi ang driver. Pareho silang tahimik. Ngunit ramdam ang bigat ng mga salitang naiwan sa therapy wing. Pagdating nila sa mansyon, agad na bumukas ang gate. Ngunit imbes na agad bumaba si Liora, nanatili siya nakaupo sa loob ng sasakyan. Si Cyrus naman ay hindi rin gumalaw. Parang may kung anong humihila sa kanilang dalawa. Liora, marahang tawag ni Cyrus. You can go home if you want. It's already late. Ngunit hindi siya bumaba. Hindi rin siya lumingon. Do you want me to stay? Tanong niya sa halip. Napatingin si Cyrus sa kanya, bahagyang nagulat. I mean, dagdag nito na mas may nahon. You don't have to pretend. I know you're tired. Ngumiti naman si Liora. Hindi yung pilit ng ngiti na ginagamit niya sa harap ng mga tao. I'm not tired, sagot niya. And I don't want to go yet. Hindi na umimik si Cyrus. Sa loob-loob din kasi nito, ayaw din nitong mag-isa at gusto pa nitong makasama si Liora. Makalipas ang ilang minuto, naroon sila sa veranda ng mansyon. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay malamig at marahan na humahampas sa kanila. Sa itaas ang langit ay puno ng mga bituin. At ang buwan ay nagniningning na parang isang tahimik na saksi sa kanilang dalawa. Si Liora ay nakaupo sa isang silya sa tabi ni Cyrus, parehong nakatingala sa langit. It's beautiful, bulong ni Liora. The moon? Tanong ni Cyrus. Everything, sagot niya. Ngumiti naman ang bahagya si Cyrus. You know, wika niya, when I was a kid,
I used to believe that Moon was following me wherever I go. Napangiti naman si Leora. I used to think that too, especially when I was studying abroad. Every time I looked at it, I felt like it was watching over me. Saglit silang natahimik at saka dahan-dahan nagbago ang tono ni Leora. Cyrus, if you don't mind, tumingin siya sa binata. Can I ask you something? Go ahead. About Rafa, wika niya. Is it really true? Did you two really break up because she cheated on you? Hindi agad sumagot si Cyrus. Parang bumalik dito ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang gulo ng gabing iyon. Yes, sa wakas ay sabi nito. She cheated on me. Tumango si Leora. I'm sorry. Huminga ng malalim si Cyrus. You deserve to know the truth, sabi nito. Especially now. Tumitig ito sa buwan bago nagsimulang magkwento. That night, the night of the accident, I already knew everything. Napakunot ang noon ni Leora. Everything? I caught her cheating. Sagot nito. Twice. Napasinghap si Leora. Twice? Yes. The first time I confronted her, she cried, she begged. She promised it would never happen again. I believed her. Humigpit ang kamay ni Cyrus sa armrest. But the second time, I saw the messages. I saw the pictures. And I realized she never stopped. Tahimik lang na nakikinig si Leora. So that night, patuloy ni Cyrus, I asked her to meet me. I wanted to end everything. I couldn't keep lying to myself. Then, what happened? I told her I was breaking up with her. I told her I knew everything. Tumigil sandali ang binata. She went crazy. Napatingin si Leora sa binata. She started screaming inside the car. She denied everything. She accused me of abandoning her. She said I was throwing her away just because she was sick. Napapikit si Leora. Para bang nakikita niya ang nangyari sa loob ng sasakyan na yon na dahilan kaya na-aksidente ang dalawa. I told her that wasn't true, that I loved her, but I couldn't stay with someone who betrayed me. At she grabbed the steering wheel. Sagot ni Cyrus. She said, if I was going to leave her, then we might as well die together. Nanlaki ang mata ni Leora. Oh my God. I tried to stop her. Wika ni Cyrus. But it was too late. Then we crashed. Marahang huminga si Leora. Ramdam ang bigat ng kwento dahil si Rafa pala talaga ang dahilan kaya pareho silang hindi na makapaglakad ngayon. That's why you both ended up like that. Yes, sagot ni Cyrus. She lost her ability to walk because of the tumor triggered by the accident. I lost mine because of a spinal injury. Gumuhit ang mapait ng ngiti sa labi nito. Funny, isn't it? We both pay the price for her mistake. Hindi alam ni Leora ang sasabihin. You didn't deserve that. Sa wakas ay wika niya. Napatingin naman si Cyrus sa kanya. Maybe not, but I'm not angry anymore. Tumitig ito sa buwan. May munting ngiti na sumusupil sa labi nito. Isang ngiti na nagsasabing naka-move forward na ito. I'm just done. Sumupil din ang ngiti sa labi ni Leora. Aaminin niya na masaya siyang malaman na nakawala na ito sa sakit na dulot ng past relationship nito. At ng gabi iyon, sa ilalim ng iisang buwan, dalawang pusong unti-unting nagbubukas, hindi dahil sa kasunduan ng matatanda, kundi dahil sa katotohanan na pareho silang sugatan at pareho ring handang magmahal muli. Matapos ang gabing yon sa veranda,
Matapos marinig ni Leora ang buong katotohanan tungkol sa nangyari kina Cyrus at Rafa, may kung anong nagbago sa loob niya. Mas lalo siyang naaawa kay Cyrus ngunit alam na tumaas din ang respeto niya sa binata. At kahit ayaw niyang aminin, ang respeto niya kay Rafa ay unti-unting naglaho. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa nauunawaan niya ang lahat. Ngayon, alam niya na ang buong kwento. Hindi lamang ang bersyon na gustong ipakita ni Rafa, kundi ang katotohanang puno ng pagkakamali, pagtataksil, at desisyon na hindi na mababawi. Pero sa kabila ng lahat, nananatili si Leora na isang profesional na doktor na may tungkulin. At ang tungkulin iyon ay ang alagaan si Rafa. Nang gabing nag-uusap sila ni Cyrus, nilinaw din ni Cyrus sa kanyang dahilan kaya siya naging doktor ni Rafa. Leora, I want you to understand something. Iyon ang sinabi sa kanya ni Cyrus ng gabing yon sa veranda. Kung bakit ikaw ang naging doktor niya. And it's because she asked for you, specifically. Me? Yes, tumango si Cyrus. She said she won't trust anyone else. At bakit mo hinayaan? Telling you the truth, wika ni Cyrus. Rafa still blames me for what happened. Napakunot ang noon ni Leora. She keeps telling herself that if I didn't break up with her that night, the accident wouldn't have happened. She keeps saying that it's my fault she's like this. Cyrus, marahang sabi ni Leora. That's why she wanted you. Patuloy ni Cyrus. She said, if you, my future wife, are the one treating her, then she won't be able to keep blaming me because she knows I won't let you treat her if I hate her. Tumahimik si Leora. It's not about loving anymore. Dagdag ni Cyrus. It's about closure. She needs to stop trapping me in her guilt. And I need her to let go. At nauunawaan ni Leora ang lahat. Na ngayon ay hindi naman yun ang problema sa kanya. Ayos lang na pasyente niya si Rafa kasi labas naman siya sa nangyari sa dalawa noon. Tahimik ang silid habang inaayos ni Leora ang mga kagamitan ni Rafa. Naroon si Rafa sa wheelchair nito. Nakatingin lang sa labas ng bintana. You probably know everything now, right? Biglang sabi ni Rafa. Tumigil si Leora sandali bago sumagot. Yes, wika niya. Cyrus told me everything. Napangiti si Rafa na mapait. Did he tell you all the details? Yes, sagot ni Leora. All of them. Napailing si Rafa. He really loves you, sabi nito. He trusts you enough to tell you everything. Saglit silang natahimik. Pagkatapos ay dahan-dahan nagsalita si Rafa. I did cheat on him. Pag-amin nito kaya nalingon siya ni Rafa. I know. So why do you think I still want him back? Tanong ni Rafa. May bahagyang panginginig ang boses. Why? Tanong ni Leora. Because I'm in love with him. Tila matagal nang nakaimbak ang sagot na yon. If you really love him, marahang sabi ni Leora, then why did you cheat on him? Not just once, but twice. Napailing ulit si Rafa at bahagyang tumawa sa sarili. He really told you that too, wika nito. I guess there's nothing left to hide. Tumitig ito sa sahig. I was stupid. I was selfish. I thought I could have both, him and someone else. I thought he would never leave me. Tumigil sandali. And now, I regret everything. Nanatili namang tahimik si Leora. Regret is not enough, Rafa. Wika niya. What happened already happened. I know, sagot na Rafa. That's why, no matter how much I want him back, I know it's impossible.
Tumingala ito kay Liora at may luha sa mata. He always forgave me, but I'm the one who keeps holding on. I keep trapping him in my guilt. Why? Tanong ni Liora. Because a part of me still hopes he'll come back. Sagot ni Rafa. And I know that's not fair. Umiling si Liora. That's not healthy for him or for you. I know. Bulong ni Rafa. I'm suffocating him with my regrets. Naging tahimik ang silid. Cyrus is really in love with you. Sabi ni Rafa sa huli. I can see it. The way he looks at you. The way he talks to you. Tumango si Liora. So please, pakiusap ni Rafa. Take care of him. Value him. Love him the way I failed to. Tumingin siya dito ng diretso. I will. Wika niya. That's a promise. At sa sandaling iyon, kahit pa ganap na gumagaling ang lahat ng sugat, may isang hakbang na silang ginawa patungo sa tunay na paglaya. Matapos ang mabigat at tapat na pag-uusap nila ni Rafa, may isang bagay na hindi na matiis sa dibdib ni Liora. Isang pangako. Hindi niya namalayan kung kailan niya iyon nabuo. Ngunit malinaw na sa kanya nang sabihin niya kay Rafa na aalagaan niya si Cyrus, hindi iyon basta salita lamang. Isa iyong pangakong galing sa puso. At doon niya napagtanto ang isang bagay na bahagyang ikinagulat niya. Napakalaki na pala ng papel ni Cyrus sa buhay niya. Hindi niya ito napansin. Hindi niya ito sinadya. Ngunit sa isang iglap, nakahanap na siya ng sarili na nangakong iingatan ng isang tao. Isang lalaking may sakit, may sugat sa puso, at may masilimuot na nakaraan. Isang lalaking kahit hindi perpekto ay may kabutihang hindi niya inaasahan. Kinagabihan nadatnan siya ng kanyang mga magulang sa sala. Liora, wika ng kanyang ama. How are things between you and Cyrus? Napatingin siya sa kanila. We're trying, sagot niya. Why? Nagpalitan ng tingin ng mag-asawa bago muling nagsalita ang kanyang ina. Do you know why Cyrus tried to stop the arranged marriage at first? Napakunot ang noon ni Liora. Why? Because of his condition. Sagot ng kanyang ama. He thought he would only become a burden to you because he can't walk. Parang may humigpit sa dibdib ni Liora. And not just that. Dagdag pa ng kanyang ina. He has a past he's still trying to settle. And because of that, he thought you deserved someone better. Naging tahimik si Liora. So, from the very beginning, patuloy ng kanyang ama, he was already thinking about you. About what's best for you. Hindi siya makapagsalita. Cyrus has known you for a long time. Wika pa ng kanyang ina. He first saw you when you were both still young. Really? Gulat ni Liora. Tumango ang kanyang ama. And he saw you again a year ago, when you received that international award for your phenomenal research. Biglang bumalik sa isip ni Liora ang araw na yon. Ang palakpakan, ang mga ilaw, ang papuring natanggap niya. He was there, sabi ng kanyang ina. He wanted to approach you but he didn't. Why? Tanong ni Liora na halos pabulong. Because of his condition. Sagot ng kanyang ama. He didn't have the courage. He was afraid you would see him as weak. Napapikit si Liora. So the truth is, dugtong ng kanyang ina, Cyrus is very insecure. He hides it behind jokes and sarcasm. But deep inside, he's been afraid all this time. At sa sandaling iyon, parang may nabuksan sa puso ni Liora. Ngayon niya nauunawaan. Ang mga biro, ang yabang, ang pag-iwas, ang tila kawalang pake. Hindi yon kayabangan, takot iyon.
At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya si Cyrus hindi bilang ang lalaking nang insulto sa kanya, hindi bilang ang fiancé na pilit niyang tinanggap, kundi bilang isang lalaking matagal nang nagtatago ng insecurities sa likod ng ngiti. At mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng pangakong binitiwan niya. Aalagaan niya ito, hindi dahil utos iyon sa kanya, kundi dahil gusto niya. Hindi nila namalayan na isang taong tahimik na nakikinig habang nag-uusap silang pamilya. Si Cyrus. Narinig nito ang bawat salitang binigkas sa mga magulang ni Leora. Ang tungkol sa kanyang insecurities, sa takot niyang maging pabigat, sa pagtingin niya kay Leora bilang isang babaeng masyadong perpekto sa isang lalaking nasa wheelchair. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad na nanahimik ang buong silid. Cyrus, mahinang sambit ng ina ni Leora. Agad naman tumayo si Leora. I'll talk to him, sabi niya, tsaka marahang lumapit kay Cyrus at itinulak ang wheelchair palayo sa sala, patungo sa mas tahimik na bahagi ng mansyon. Sa hardin, tanging ang huni ng kuliglig at ang malamig na hangin ang saksi sa pagitan nila. Did you hear everything? Tanong ni Leora. Tumango si Cyrus. Every word. Sandali siyang nanahimik bago tuluyang nagsalita. So now you know how pathetic I really am. Umiling agad si Leora. That's not what. Huminga ng malalim si Cyrus. They were right though. I'm in love with you, Leora. Napahinto siya. I have been. For a long time. Patuloy nito. But every time I look at you, I see someone who has achieved so much. Someone strong. Brilliant. Someone who deserves the world. Tumingin ito pababa sa sarili nitong mga paa. And then, there's mine. A man who can't even stand on his own. Lumambot ang boses nito. That's why I tried to make you hate me. I thought if you hated me, it would be easier for you na suwayin ang gusto ng mga matatanda. Easier for you to find someone better. Lumapit si Leora at marahang lumuhod sa harap ng kanyang wheelchair. Pinilit siyang tumingin sa kanya. You don't get to decide my worth. Sabi niya ng mahinahon ngunit matatag. And you don't get to decide who's better for me. Leora, I'm a doctor. Patuloy niya. And I know you can get better. But even if you don't, your condition doesn't define who you are. Bahagyang nanginig ang labi ni Cyrus. You don't need to be insecure. Dagdag pa niya. Not with me. Tahimik siya sandali, tsaka dahan-dahang umiti. I'll give you a chance, Cyrus. Nagliwanag ang mga mata ni Cyrus sa narinig. A chance to court me? To prove what you feel? Agad namang tumango si Cyrus. I promise. Sabi nito na halos pabulong. I'll do everything. I'll prove my feelings. And I'll settle everything from my past. Especially what involves Rafa. Napangiti si Leora. You don't have to worry about that, sabi niya. I already talked to Rafa. Napakunot ang noo ni Cyrus. She decided to move on, dagdag ni Leora, to focus on her own health and to be happy for us. Sandali namang natahimik si Cyrus bago marahang umiti. Isang ngiting hindi napuno ng takot. Then I guess I'm really allowed to be happy now? Ginawa nga ni Cyrus ang lahat. Pinatunayan nito na totoo ang feelings nito para kay Leora. Lahat ay ginawa nito para maging deserving para kay Leora. At syempre, nagsumikap ito na gumaling para bumalik ang dating sigla ng mga paa nito. Si Rafa sa kabilang banda ay tuluyan ng tumupad sa kanyang pangako. Huminto siya sa paghawak sa nakaraan. Matapos itong humiling kay Leora noon, naghanap na ng ibang doktor si Rafa para hindi na nito maabala pa si Leora. Isang hapon, habang tahimik na nagkakape sa therapy center, kinausap ni Rafa si Leora at Cyrus.
I'm sorry, sabi nito habang nakatingin kay Cyrus, for all the pain I caused you. I know words aren't enough, but I want you to know that I really regret everything. Tahimik si Cyrus bago marahang tumango. I already forgave you, sabi nito, and I hope you forgive yourself too. Ngumiti si Rafa, isang ngiting puno ng lungkot at paglaya. Mula noon si Leora ay kay Cyrus na lamang nag-focus at doon hindi niya inaasahang nahulog sa paraan kung paano siya nito pinasasalamatan kahit sa maliliit na bagay. Sa paraan kung paano siya nitong tinitingnan na parang siya ang tahanan. Sa paraan kung paano siya nitong minamahal ng walang takot, walang duda. Isang gabi, habang magkasama silang nakatingin sa mga bituin, bigla siyang napagtanto. Hindi na ito tungkulin. Hindi na ito responsibilidad. Mahal niya si Cyrus. Lumipas ang mga buwan, ang lalaking dati nasa wheelchair, ngayon ay nakatayo na sa kanyang sariling mga paa. Sa tuwing inaalala nila ang kanilang nakaraan, ngayon na mag-asawa na sila at magkakaroon na rin ng anak, mapapangiti na lamang sila. Some people would often talk about how strange their love story was. Hindi ito nagsimula sa kilig o sa mga fairy tale moments. It started with an insult, a forced engagement, and two people who didn't even want to belong to each other. Pero somehow, it became something real. Dati akala ni Leora ang love ay something you simply decide to have. Praktikal, tahimik, kontrolado. Si Cyrus naman akala niya love was something he no longer deserved, lalo na dahil sa kondisyon niya at sa bigat ng kaniyang nakaraan. Pero pinagtagpo sila ng tadhana. Natuto si Cyrus na ang pagiging broken ay hindi ibig sabihin hindi ka na deserving mahalin. At natutunan ni Leora na ang pagiging strong ay hindi lang about pagiging independent. Minsan, it's also about letting someone stand beside you. Hindi sila nagmahal dahil perfect ang lahat. They fell in love habang magulo pa ang lahat. Sa mga late night talks, tahimik na therapy sessions, selos, tawa, misunderstanding, at patawaran, unti-unti nilang pinili ang isa't isa. Hindi dahil kailangan o utos ng mga nakatatanda, kundi dahil gusto nila. At sa pagpili nila sa isa't isa, doon sila gumaling. Their love became the proof that you don't need to be whole to be loved. You just need someone willing to grow with you. And so the girl who once looked tired and unwanted, the man who once believed he was a burden, became two people who found their forever in each other. Not because they were perfect, but because they were brave enough to stay. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.